Marivic na si Melissa raw po'y hostess. Bakit po kayo? Ano? Ang malaman ninyo dahil si Melissa, hostess. Hostess po ang trabaho niya. Hello mga langga, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Yung magbibigay lang tayo ng sarili nating opinion dito sa mga maraming nababasa natin ng mga comment tungkol nga dito sa tiyahin ni Jimel, kung saan nga ay gusto nilang idemanda. Maraming nagsasabi na idemanda yung tiyahin na yan kasi nga pwede talaga siyang idemanda sa paninirang puri niya dito kay Ate Melissa. Kasi naman mapapanood naman talaga natin na hindi basta-basta yung kanyang mga sinasabi kasi nga lahat ng tao ay nakakapanood. Lahat ng tao na makakapanood noon ay magiging iba yung tingin nila kay Ate Melissa. Yung hindi lahat ng tao ay naiintindihan yung sitwasyon ni Ate Melissa. Kaya ito mga langga, panoorin natin at kayo na yung humusga. Halos nga po, kuya, duro-duro na ko sa barangay. Pinagtawanan pa ako. Sinabi na ako, ikaw ngaya sinungaling ka. Sinisira-siraan mo nga ngaya ako. Isa ka ngaya sa adik ngaya. Pati ako sinabihan yung adik. Nasa akin po yung mga batang yan. Mag-aalaga lang kami. Wala naman kami sildo. Saang barangay po? Paltulang mukha niya ni Melissa, sa totoo lang. Wala siyang utang na loob. Ate, saang barang ama tsaka yung... Imbestiga ka po kayo. Ano? Ang malaman ninyo dahil si Melissa, hostess. Hostess po ang trabaho niyan. Nga po, binibigay ko po yun sa kanya. Pinagduduldulan ko na nga po yan. At ang sakit sa ulo niyang anak niya. Ba mga langga, napakatapang talaga ng bunganga ng tiyahin ni Jimel. Kaya naman hindi nakakapagtataka kahit si Kuya Val nga ay sinabihan niya na hindi maganda na sabihin yung tao na yon na walang kalaban-laban na sabihin na hostess. Hindi porkit nakagtatrabaho sa isang warehouse ay hostess na. Gaya nga ng sinabi ko noon na yung ibang tao talaga ay iba yung mag-isip. Porkit nalaman nila na yung trabaho mo ay sa warehouse ay hostess ka na. 'Di ba? Pero walang nakakaalam talaga kung ano yung totoong nangyari kundi ikaw lang na sarili mo. Kasi naman walang magagawa itong si Ate Melissa, walang mapapakain sa kanyang pamilya. Kaya naman nagawa niyang pumasok doon sa warehouse bilang servidora o waitress. Pero hindi yung ibig sabihin na pumasok siya doon para magiging bayarang babae. Kahit ano pa yung trabaho na yan, walang problema yan kasi nga 'di ba? Tao lang tayo at nagkakamali. Kailangan din nating mabuhay. Kailangan natin buhayin yung pamilya natin. Kaya kahit ano pa yung trabaho niya dyan, yung importante ay napakain niya yung pamilya niya, ay walang problema. Pero wala tayong karapatan. Lalong-lalo na itong si Marivic, wala kang karapatan na husgahan itong si Ate Melissa at sabihin hostess siya kasi unang-una, yung kapatid mo ang may kasalanan ng lahat. Siya yung puno at dulo ng lahat. Kung bakit pumasok sa warehouse nga itong si Ate Melissa. Kung hindi niya binuntis at hindi niya inanakan ito, at kung binigyan niya lang ng sustento yung dalawa niyang anak, ay hindi maisipan ni Ate Melissa na pumasok doon sa warehouse. Pero yun nga ang nangyari. May asawa at pamilya na pala itong ang kapatid mo. At hindi man lang magbigay ng kahit sustento dito sa kay Ate Melissa. Bagkus ay nilait-lait nyo pa. Pinagsalitaan nyo pa, dinuro-duro mo pa. At sinabihan mo pa ng adik. Yung pinakamasakla pa ay kukunin na yung bata sa inyo. Sabihin nyo pa na kidnapping. Inireklamo nyo pa sa barangay na kidnapping yung ginawa ni Ate Melissa. Paano nangyari yon? O diba, paano mangyayari na ikikidnapin niya yung anak niya? Anak niya yung nanay siya. Kaya naman talaga ay dapat lang siguro o tama lang mga sinasabi ng mga netizens na idemanda ka kasi sobra talaga yung paninirang puri mo, yung ginawa mo kay Ate Melissa. Diba sabihin mo, o sige, mag-imbestiga kayo para malaman nyo na si Melissa hostess. Hostess yan si Melissa, walang hiya, walang utang na loob. O di ba ano bang sabi mo? Nag-aalaga ka ng anak ni Melissa ni hindi nga kayo pinagsuswelduhan? O di ba pamangkin mo yan? O galit na galit ka. Eh bakit
ayaw mong ibigay ngayon kay Ate Melissa, hindi naman pala kayo sinusweldohan nito ni Ate Melissa. O bakit ayaw mong ibigay? Kasi nga, 'di ba? Ayaw mong ibigay ngayon si Jimel at si Monica kasi nga every month merong ng sweldo itong si Jimel, 'di ba? Pinapakinabangan mo. Kaya ayaw niyong ibalik sa kanya. Kasi nga nanggaling na sa bunganga mo na inaalagaan mo ngayong anak ni Melissa, dinuduldul mo na nga sa kanya. Sakit sa ulo, pero binawi mo. Yung sinabi mo na hindi yung mga bata yung sakit sa ulo. Si Melissa ang sakit ng ulo sa ginagawa niya laban sa iyo. Kasi nga, hindi ka nagkaroon ng reklamo sa barangay kung hindi lang kay Melissa. O, diba? Tapos sinabi mo, diba? Bago ka nagsabi na hustis si Melissa, sinabi mo na walang kwenta, walang utang na loob. Nag-aalaga ka ng mga anak ni Melissa na wala man lang sweldo. O, diba? O, diba? Nanggaling na sa bunganga mo na walang sweldo, bakit hindi mo yan ibigay doon sa kanya? Bakit hindi mo ibinalik na ilang beses na pala yan nagpabalik-balik sa MSWD itong si Ate Melissa para kunin yung mga anak niya pero hindi nyo ibinigay? Ano yung rason kung bakit hindi nyo ibibigay yung bata? Diba? Kaya hindi nakakapagtataka at hindi mo masisisi yung mga tao na sabihan ka na hindi maganda yung ugali mo at Marivic kasi nga naman ay kitang-kita kung paano ka talaga bumunganga sa mga kaharap mo. Kahit na nga si Kuya Val Santos Matubang at ang Kalingap partners na kaharap mo ay walang pakundangan, yung bunganga mo talaga. Parang machine gun. 'Di ba? Kita natin, 'di ba? Sabi ni Kuya Val, pumunta siya doon para naman hingin nila yung kunin nila yung side nyo. Para naman maging fair sa lahat na hindi lang si Ate Melissa yung kukunan nila ng salaysay. Kasama na rin kayo para malaman din yung side nyo, yung both side ay malalaman natin at kung paano at kung malalaman at dito makikita kung sino ba talaga yung may sala. Pero iba yung bumungad dito kay Kuya Val. Papalapit pa lang sila Kuya Val at Red Noveno, bumunganga na itong si Lola Ligaya. 'Di ba? Tapos sinundan mo. 'Di ba? Nag-ayos-ayos pa nga ka ng buhok. Ayun, bumunganga ka na talaga. Kaya naman ay nakita ng mga netizens kung anong ugaling meron. Kaya hindi na rin nakakapagtataka kung bakit yung mga ugali ni Jimel at ni Monica ay nag-iba na. Kasi nga kahit si Kuya Val ay nagtataka na 10 taong gulang na bata ay marunong nang tumanim ng galit sa dibdib nila laban sa nanay nila. Diba? Hindi yun maganda. Kasi nga kung walang taong nagbe-brainwash sa mga bata ay hindi nila pag-iisipan yun. Kasi unang-una, kilalang kilala nila na yung nanay nila ay si Melissa. At 'di ba sinabi mo rin na alam ni Jimel yung trabaho ng nanay niya. 'Di ba? Pangit yung pakinggan. Kahit nanay natin yon o ano pa man, pangit sa isang bata na marinig yung words na yon na hostis yung nanay nila. Samantalang hindi mo naman nakita na iba't ibang lalaki na sumama itong si Ate Melissa. Yun ay haka-haka mo lang. Kaya naman, di ba, napahiya ka sa mga sinabi mo at sinabi ni Ate Melissa na kasinungalingan yung mga paratang mo na hostess siya. Kasi nga, pumasok sa doon sa beer house para maging waitress. Kaya nga sabi natin, 'di ba, don't judge the book by its cover. Kasi hindi na pa natin nalalaman kung ano ba talaga 'yung totoong istorya. Kaya ayan, napahiya ka ngayon. Napahiya kayong pamilya. Kaya maraming bashers 'yung bumabati ko sa inyo kasi nang dahil sa bunganga mo. Kaya ayan, naging matapang si Ate Melissa at lumabas ang katotohanan na nang dahil sa inyo at lalong-lalo na sa kapatid mo na may pamilya na pala, na inanakan niya itong si Ate Melissa at hindi niya binigyan ng suporta kaya nagawa niyang pumasok doon sa beer house.
pero hindi bilang hostess, bilang waitress para may maipakain sa kanyang pamilya. Kaya minsan ay kailangan natin magdahan-dahan sa pananalita natin, lalo't lalo na ay hindi natin talaga kilala ng lubusan yung isang tao, kasi ay napapahiya din yung tao at hindi natin alam na nasasaktan na pala sila sa inyong mga ginagawa, at lalong lalo na hindi naman nawala namang katotohanan yung mga paratang natin. Kaya dito nga maraming mga netizens ang nagsasabi na idemanda yung tiyahin ni Jimel sa kanyang paninirang puri dito kay Ate Melissa, kasi nga ay kawa-awa yung sitwasyon niya at nangyari yung mga pagsubok na dumaan sa buhay niya ay yung masilimuot na buhay ni Ate Melissa, na kailangan niyang bumangon, kailangan niyang kalimutan kung anumang mga masilimuot na buhay na nangyari sa kanya. Ganyan talaga yung buhay. Pero yan talaga, Ate Melissa, yung mga nangyari sa'yo, pagsubok yan ni God. Kasi nga hindi ka bibigyan niya ng pagsubok kung sa tingin niya ay hindi mo kaya. Kaya tingnan mo, di ba? Laban lang, Ate Melissa, maraming nagmamahal at sumusuporta sa'yo. Kung noon ay wala kang kalaban-laban, inaapakan ka lang nila, ngayon lumaban ka, bumangon ka, na magiging matapang ka, magiging matatag ka para sa iyong mga anak, kasi maraming sumusuporta at nagmamahal sa'yo. Kaya thankful tayo dito kay Kuya Val at sa kay Kalinga Prab, kay Kalinga, sa Kalinga Partners na andyan palagi na handang tumulong sa mga taong nangangailangan. Kaya wish lang natin dito kay Ate Melissa at lalong-lalo na dito sa tiya ni Jimel, kay Lola Ligaya, na ibigay natin yung karapatan ni Ate Melissa bilang nanay ng kanyang mga anak. Sana magbati-bati na yung lahat, kalimutan na yung hindi pagkakaunawan, at lalong-lalo na wag nating turuan yung mga bata ng hindi magaganda, kasi lalong-lalo na tayong matatanda, tayo ay magiging ehemplo dapat, role model ng mga bata, na wag silang tumanim ng galit sa kanilang nanay, kasi nga darating yung panahon na hahanapin nila yung mga bata. Kaya dapat good vibes lang, kasi alang-alang na rin alang-alang na rin sa kapakanan yung mga pamangkin Ate Marivic, kasi nga ilang taon na lang ay magiging binata at dalaga na yung mga pamangkin mo, at malalaman nila yung katotohanan, baka mapahiya ka lang, at syempre para na rin yun sa kanila, kasi nga madadala nila yan sa balang araw sa paglaki nila kung ano man yung mga itinuturo yung hindi maganda. Kaya good vibes lang tayo, sana maayos na yung lahat at maibigay na sa kay Ate Melissa yung mga bata. Kaya yun lang mga langga, more power, more blessings to come, and Jesus love us.